3 taon akong nagtiis sa ibang bansa para sa kasal na hindi pala mangyayari. Dear Ate Jo, ako po si Rina, 29 years old, isang OFW sa Saudi. Katulad ng maraming Pilipino, lumipad ako sa ibang bansa, hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan naming dalawa ng nobyo kong si Marco. High school sweetheart ko si Marco. Kasama ko siya sa lahat ng pangarap, bahay, simpleng negosyo, kasal at mga anak. Wala kaming pera, pero may plano. Kaya nang may oportunidad na lumipad papuntang Saudi bilang domestic helper, hindi na ako nagdalawang isip. Para sa amin ito. Para sa bukas. Sa una, masaya pa kami. Kahit LDR, laging may video call, may good morning, may ingat ka palagi, mahal. Pinadadalhan ko siya buwan-buwan. Binili ko pa nga ng bagong motor. Pero unti-unti, nagbago siya. Dati, galit na galit kapag hindi ako agad nag-reply. Ngayon, kahit ilang araw akong mag-chat, seen lang. Isang araw, may nagpadala sa akin ng larawan. Si Marco, may kasamang ibang babae. At may caption, Happy First Anniversary, mahal. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ako makapaniwala. 3 taon kong tiniis ang lungkot, ang pagod, ang init at pangungulila, habang siya masaya sa iba. Umuwi ako, hindi para kumprontahin siya, kundi para magsimula muli, para sa sarili ko naman. Ginamit ko ang natirang ipon para makapag-aral at makahanap ng bagong trabaho. Ngayon, ako'y empleyado sa isang travel agency. Malayo sa abroad, malayo rin sa taong nanakit. Pero mas malapit na sa sariling pangarap. Minsan kailangan mong mawala ng tao para matutunan mong mahalin ang sarili. Akala ko tapos na ang lahat kay Marco. Akala ko pag uwi ko ng Pilipinas, sarado na ang kabanata. Pero minsan, kahit sinasabi ng isip na tama na, ang puso may sariling memorya ng pagmamahal. Pagbalik ko mula sa Saudi, akala ko aayusin ko lang buhay ko. Nagtrabaho ako sa isang travel agency, nakabili ng sarili kong motor, at unti-unting nagzilom ang sugat. Isang araw, habang nag-aabot ako ng itinerary sa client, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Rina. Paglingon ko si Marco. Nagbago siya, payat, mukhang pagod. Hindi siya lumapit bilang matagmahal na ex, kundi taong humihingi ng tawad. Wala akong excuse. Hindi ako humarap noon dahil alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero Rina, ikaw pa rin ang mahal ko. Pilit kong pinanatiling matatag ang loob ko. Ayoko nang bumalik sa dati. Pero sa bawat katagang lumalabas sa bibig niya, tila may tinatamaan pa rin sa puso ko. Niyaya niya akong magkape. Sabi niya, iniwan na raw siya ng babae. Nagkaproblema raw sila at nagising siya sa katotohanang ako pa rin daw ang totoo. At eto ako, tahimik. Pinipilit kontrahin ang sariling damdamin. Pero sa loob-loob ko, may parte pa rin ng puso kong nag-aalinlangan. Hindi ko siya sinagot. Hindi rin ako nagalit. Sabi ko lang, minsan, ang pagmamahal hindi nawawala. Pero natututo ng hindi na bumalik sa parehong sugat. Naglakad akong palayo. Hindi dahil wala na akong nararamdaman, kundi dahil mahal ko na ang sarili ko.